dahil meron pong reaksyon tungkol sa issue ng mandatory drug testing. Si Congressman Rolando Valeriano ng 2nd District po ng Manila. Good evening, Congressman Valeriano. At marami kaming tanong pero unahin na namin yung tungkol doon sa inyong reaksyon sa mandatory drug testing push ni Senador Revilla tuloy. Senador Robin Padilla. Salamat po at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at manonood sa inyo. Reaksyon ko po, matagal pa yan kapag inantay natin kasi ang pagkakaalam ko, ipinasok niya pa lang yung batas para magkaroon ng mandatory drug testing. Yeah. Di po ba? So ako dyan, kung nagpa-drug testing, nakita ko si Senator Zubiri, Senator Rapi Tulfo. Kung ako sa kanya po, since ang issue naman dito, yung start niya na na nagmarijuana allegedly. So, pwede niya rin po simulan na kahit wala pa yung mandatory drug testing. Matagal pa po yun. Hindi natin alam kung matutuloy po yung mandatory drug testing dahil alam ko pinapasok niya pa lang yung batas na yan. Medyo nagtataka ba kayo, Congressman Valeriano, na medyo tahimik si Senador Robin Hood pagdating sa issue nung drug use nung allegedly ng isa sa mga staff. Medyo po, pero meron ng senador na yung buong opisina niya, pinadrug test niya. Ako po, I have no problem with that kung ako yung magpapadrug testing. Pero since nang simula naman po yung issue niya sa opisina niya, bakit hindi subukan niya rin na mag-drug testing yung buong opisina niya? Ayun. Pero, bagamat sabi nga po ninyo, sir, matagal pa yan pag pinush pa natin yung panukala ng mandat... Sir, yes, pinasok niya pala yung panukalang batas Matagal pa. But do you think it's logical na i-push tong ganitong klase ng mandatory drug test, especially for government officials? I have no problem with that. Siguro, pwede rin po. Kaya lang, ang akin nga, hindi ba sa Constitution natin, meron naman tayo laging rights, di ba? So, parang baka nagsasalubong po yung Constitution tsaka yung batas na yan baka hindi mangyari po yun. Ayun lang. Okay. So ako dyan, not mandatory naman talaga. Dapat yan voluntary. Siguro yun ang dyan. Okay. Hindi po ba? Pwede ba namin kayong mahinga ng reaksyon doon sa mga naging laman ng privileged species, Senador Ping Lacson kanina, na medyo nako-connect doon sa ilang mga kongresista, yung mga anomalous daw na flood control projects. Sir? Hindi ko po narinig yung buo Okay. Partial yung narinig ko. Pero yung connection in regarding, kasi po lahat ng pupuntahan mo ngayon na flood control project, merong corresponding district. So halimbawa po ako District 2 of Manila. Kapag ba nakita mo yung para bang automatic nakasali dapat ng congressman sa anomaly. Baka mali naman po yung gano'n unless they have enough evidence o yung substantial evidence na mag-link doon sa congressman na yon. Ganito lang po yon yung proseso niyan. Ako nakita ko rin naman. Yung congressman wala naman pong kinalaman talaga sa paglalagay ng flood control sa kanyang district. Meron pong master plan ng DPWS o kung wala man, sinusundan nila ba yung mga drainage natin, di ba? So yun yung gagawin. Sila rin yung naglalagay, nalalaman na lang namin niya kapag lumabas yung NEP tsaka yung GAA. Yun po ito to. Ngayon, hindi ko alam, dito sa Metro Manila kasi ganun, hindi ko alam sa probinsya po. Pero kung kasali man yung congressman na yun, hindi ko alam kung ano yung ebidensyang hawak-hawak ni Senator Lacson. Okay. Hindi ko po alam talaga. Sige. Yun po yung reaksyon ko. Sige po. Naku, sa ngayon papasalamat muna kami kay Congressman Valeriano pero sa uulitin po, Kong, para mapag-usapan naman natin ng 2nd District of Manila. Thank you po. Thank you, Sige Kong. po. Salamat. Magandang gabi po sa inyo.